Pero bago natin ituloy yan, tignan muna natin. Yes, Meron tayong may special guest tayo. Ayan, Coach Delphine Bohos. Yes. Good morning. Coach Delphine Bohos. Good morning. Yes. Sakit pa yung lalamunan ko. Walang Mukhang matinding sigawan nung event. Coach Delphine Bohos. Okay, of Coach Delphine Bohos of Team Charlie Suarez. Kuya, maraming salamat sa oras, maraming salamat sa opportunity na to. Ano ngayon kamusta anong atmosphere ng mga tao? Kamusta si Charlie? Diba? Nako! Ano ba si Charlie? Nako! Wala si Charlie! Okay, Coach Delphine, kamusta kayo dyan? May talaga si Rin. What's up, Charlie? What's up, Charlie? Kamusta kayo dyan? Ito, nagising umaga kasi akala ko mag-start na yung laban. Start na yung laban. Charlie, tsaka si Coach Delphine, lahat ng tao ngayon, I mean, kung makikita nyo lang, both the Philippines tsaka yung internet at international community ang sinasabi si Charlie ang nanalo. Diba? Even boxing experts are posting na dapat si Charlie ang nanalo. So bilang kayo yung umakyat dun sa ring na yun nung gabing yun, how does that, anong feeling na nakikita nyo na merong international support sa inyo ngayon? Yung suporta sa inyo, talagang sinasabi, kayo dapat ang nanalo. Una-una, nagpasalamat kami sa mga tao na nagtitiwala kay Charlie doon sa laban. Yung time na yun, alam ko na talaga naman nanalo si Charlie. Totoo lang. Kasi inamin ko naman, kahit ako bilang head coach, pag idadaan sa score, matalo kami. Yung game plan talaga namin ni Charlie doon is KO. Hindi ko lang alam kung sa anong round, pero nung nakita ko nung nakapag-adjust na si Charlie, lalo na doon sa round number 5, medyo masaya na ako sa performance ni Charlie dahil alam kong talaga kaya na ni Charlie makio lalo na doon sa mataas na round. Lalo nung may sugat na si Navarrete, nakatalon talaga ako doon sa inuupuan ko. Sabi ko ito na, nung pina-check sa doktor, kinabahan ako. Na-feel ko talaga na parang kakaiba to. Yung body language ni Navarrete, nakita ko rin parang nag-uusap yung hindi lang siya nagsasalita, pero yung body language, yung mata nila nagkakatinginan yung doktor sa si Emmanuel. Sabi ko patay. Sabi ko yan, kung dadaanin to sa score, matatalo kami. Actually, nung nasa side corner na kami ni Charlie, nagtanong din si Charlie sa akin, sabi ko, pagdadaan nito sa scorecard, talo tayo. Matatalo kami. Pero kung makikita nila yung technicality doon sa laban, hindi naman yung headbutt yung nakatama, kamay ni Charlie. Actually, nagtanong si Charlie sa akin doon sa akin doon sa corner kung ano ba yung tumama. Sabi ko, kamay yung tumama doon kamay, pero hindi lang masabi na 100% kung talaga nung inulit. At ako nga doon sa laban, hindi ko na 100% na nakikita kung ano, kasi sabi ko, pero kamay yung tumama kamay yung inulit ko, nung inulit ng mga review, kamay talaga. Kamao talaga yung nakatama. So, maraming percent doon na dapat TKO yung result doon So, sa ngayon, nag-apply naman kami ng doon sa protest. Antay naman kung ano yung mangyayari. Yan ang inaantay namin yung result ng protest. May lumalabas na, coach, na mga balita na yung California State Athletic is possibly mag-a-announce sila na ipapalit na rin nila resulta, gagawin nilang no contest. Pero kasi, alam naman natin, karamihan ng nanood, ang naiintindihan nila na hindi, sa palagay nila, sa opinion nila, hindi maganda yung naging tawag ng referee, na dapat nga talaga
ay hindi headbutt, kundi galing sa suntok, yung tama na hindi dapat umabot dun sa judge's decision yung naging turnout ng laban. Nabanggit mo nga yung naging kinabahan nga kayo. Actually, naging conversation din yan na baka nga kaya pinaabot, may sinasabi mga tao ba, kaya pinaabot doon sa part na yun kasi nga ang alam ng team Navarrete na medyo lamang sila sa scorecards. Yes. Kaya kung umabot si judges, sasabit. Pero kung nag-declare ng tama, panalo kayo. Mananalo si Charlie, mananalo ang Pilipinas sa laban na yun. Pero yung moment na yun, nung ang tawag dito, nung nakatama kasi si Charlie, medyo mabilis yung sequence eh. Nung una ko kita, ang bilis eh, kasi isipin mo sa news, 15 cameras daw ang chinek ng ESPN para nila mahanap kung ano ba talaga yung tumama. Nagulat din ako, sabi ko 15 cameras. Although kasi iba yung angulo na may kita namin from our perspective sa broadcast versus sa inyo na nandun sa ring. Sa pwesto mo ba, Coach? Ano yung halos pagkakakita mo? Actually, natabunan siya ng sa akin eh. Referee. Nung nakita ko, ang ulo talaga sa gilid eh. Yung ganyan na nasa gilid ako, natabunan din ako ng referee dun eh. Sa likod ako ng referee. So, nung tinignan ko naman, nung di ba, tumama, nagtanong si Charlie sa akin, sabi ko, kamay yung tumama eh, kamay yung tumama. Wala na akong duda dun, kamay yung tumama. Pero sabi ko, ang sinabi, headbutt. Pero kung ituloy-tuloy pa nila yun, pwede naman yun. Ang liit lang na sugat na yun. Napakalit. Makita yun naman, ang dami na nating nakitang laban na grabe. Yung sugat lang yung babasyan natin. Marami mas madugo eh. Oo. Na mga laban na tinuloy pa rin eh. Oo. Sabi ko, ito na chance namin. Pero nung tinigil talaga ng doktor, tapos ang dineclare ng referee headbutt, sabi ko, delikado to. Oo, delikado. Pero pero ito naman, Coach, para kay Charlie. So Charlie and kayo ni Coach Delphine, tinrabaho nyo tong gabing to. Kasi witness kami dito from local to regional championships to Asian region championships. You worked your way up to getting up to this point. Ano yung feeling mo, Charlie, na papasok ka ng stadium, pagdating sa labas, yung billboards, makikita mo, ikaw yung headliner, ikaw yung main event. Tapos, di ba, pakikwento yung experience na ikaw yung top bill, na lahat ng pinagdaanan mo papunta ngayong gabing to. How did it feel being there na ikaw papunta ka, lalaban ka for a world championship belt? Yun yung feelings na yun. Una, mapagpalang gabi dyan sa inyo, Coach and Sir. Salamat sa pag-interview sa amin. Yun yung feelings na, siyempre, yung overwhelm, kasayahan, super duper na mangyari sa iyo kasi yung last buga tapos parang ganon, and then last chance mo, kumbaga inisip ko last chance ko to, and napakaganda kasi wala akong more on masaya ako na pumasok yung sabi ko akin na talaga to at sa amin to. And yung doon na tinitigan ko si Navarrete, sabi ko sa akin talaga to eh. Kahit sa timbangan eh, sabi ko akin talaga to eh, sa amin talaga to eh. Ganun yung naramdaman ko. Kasi siguro dahil sa sobra mong pagsusumikap na makuha talaga yung belt. Hindi lang ako, siyempre. Yung coach ko na katabi ko dito, maaga to natutulog, mga alas 5 na ng umaga natutulog. Ganun kaaga. Sa sobrang pag-iisip, siyempre lahat ng stress ko, siya na yung sumasalo dyan. Busy din siya. Kung ano pa man yung mga hindi na ako disturbo. Mata na lang kami nag-uusap nito eh. Alam na eh.
So, ganun yung yung siyempre ako din focus talaga para sa laban, and inisip ko, sabi ko, no matter what happens, hindi ako papayag na matalo na dito na walang kabuluhan. Yun talaga. Kasi buruin mo, ang dami taga Arizona, 19 na sasakyan pumunta. 19. Grabe, no? Ganun kadami. Nagbiyahe pa. Arizona lang yun, ha? Arizona lang yun. Kaya how much more yung iba pang mga country, Filipino. Bigas, o doon pa San Diego, sa LA, nagbiyahe yun. Yung iba nag-plane. Ako kasi, army ako, kami ni Coach. Sa totoo lang, yung puso namin, sabihin nila na mayabang, kung magsalita. Pero hindi ako papayag talaga na matalo na hindi ako sumusuntok. Kaya pag sumusuntok si Navarrete, gumaganti talaga ako kasi bakit? Mayabang ako eh. Diba? Pero kailangan yun. Yung yabang ko, doon ko sa ring pinapalabas, hindi sa bunganga. Sa ring ko. Tama. Kaya bawat suntok, sabi ni Coach, nung nag-training kami, bawat suntok, counter agad eh. Sabi ko, kung di man mo counter, at least makasuntok ang 3. So sa suntok talaga, ako din, nire-review ko rin yung laban ko. Marami din pala akong sumuntok. Hindi nagpapaiwan sa suntok. Para kay Coach Delphine. Coach Delphine, medyo baka pwede na natin tong ikwento sa ating mga viewers ngayon. Nung nagkita tayo huli, para mga ano ba yun? A year ago, 2 years ago, talagang you guys were eyeing Navarrete. Nasarang sabi mo, world champion, pag binigay sa amin si Navarrete, hindi kami aatras. Sin game on kami. 'Di ba? Talagang tadhana Navarrete. Nung time na inaaral mo si Emmanuel Navarrete, hanggang pagdating sa laban, meron ka bang nakitang kakaiba or meron ka bang something na improvements na nakita sa kanya? Ano yung assessment mo as the coach fighting Navarrete in the opposing corner? Ano yung mga assessment na nakita mo? Ano yung mga magagandang ginagawa niya? Ano yung mga butas na nakita mo during this fight? Actually, yung kung ano yung aral na inaral ko dun sa laban ni Charlie, halos ganun na yung ginalaw niya din. Nagugulat na nakita naman natin na unahan si Charlie nung first round. Nung first round, grabing kaba ko talaga, hindi ko na alam kung anong gagawin. Buti na lang maganda yung preparation namin, nakasurvive si Charlie doon. Tinatanong ko nga Charlie bakit hindi niya nakikita yung doon during sa pag nag-end yung round. Sabi ko, pumapasok yung jab street, yun lang yung pangdamit niya sa'yo. Nakikita mo ba yun? Nakikita mo ba yun? Actually, nung tapos ng laban, hindi din ako natulog kasi pinulit pinanood yung laban. Kasi doon sa laban, ang tagal ni Charlie nag-adjust. Nag-adjust si Charlie, nakita ko in fifth round. Doon talaga yung nakita ko na nag-adjust na si Charlie. Madali siya tingnan kahit ako, pinapanood yung mga laban na Navarrete, napakadali tingnan. Kasi si Charlie, ang bilis din mag-adjust nito na boxer eh. Matalino to si Charlie. Sabi ko, ang tagal ng adjustment. Yung doon ko nakita siguro yung awkward na fighter talaga na, alam mo yung madali lang tingnan, pero pag labanan mo yung isang fighter, mahirap siya gawin. Yung talaga in-fight adjustments, no? Oo, ang tagal ni Charlie mag-adjust. So, nung nakita ko si Charlie na pag-adjust, sa akin yung sa akin, bilang isang coach, nag-adjust si Charlie. Sa 5th round siya nag-adjust. Noong 6 rounds, clear na nakuha na ni Charlie. Oo. Clear na yun. 6 rounds. 7 rounds. Sa amin pa rin yun. Sa amin pa rin yung 7 rounds. Pero nung nakita ko sa official result nila, yung 7 rounds sa kanila eh. Ang binigay na. Ang layo ng score talaga. Nakakainis. Okay, before magtanong si JC. Ni Charlie, hindi ma-knockout talaga si Navarrete. Hindi ko lang masabi kung anong round, pero sabi ko, kaya ni Charlie. Lalo nung natapos yung first round ni Charlie, nakasurvive si Charlie. Doon ako nakita, yung makita mo yung tama yung training, tama yung preparation. Talaga, maganda yung kahinatnan. Bakit? Tinamaan si Charlie na malakas, kinaya niya. Kasi narinig ko talaga parang buto na tumatama pag dapat sa mukha ni Charlie.
Pag sa katawan, pagkatawan natin naman si Charlie, alam ko naman kaya ni Charlie, masakit pero kaya niya, kaya. Pero yung sa mukha, nakikita ko talaga yung damage na nakita mo yung first round, di ba, mga ilang minuto pa lang yun o 1 minute, dumugo na si Charlie. Sabi ko, doon ko na talaga nakita na, kakaiba si Navarrete, may power talaga na wala sa istorya niya na, di ba, makita mo yung katawan niya, hindi naman malakas tingnan, walang muscle, pero mas malakas yung manuntok. Nung nag-enter na second round, ang second round nga, maganda yung patamaan nila, pero para sa akin, yung sa akin lang, hindi naman ako judge. Lamang pa rin si Navarrete, kaya kinakabahan ako. First, second, third, fourth, ang sa akin na score, kay Navarrete. Oh shit, sabi ko naman fifth round, nag-adjust. Doon ako masaya, nag-adjust na si Charlie. Fifth, sixth, seven, kay Charlie na yun, para sa akin. Kaya nung nagkasugat pa si Navarrete, na nakita ko, lalo na sa 6 rounds, nakita ko nanghina ni si Navarrete. Nanghina na siya, ito na. Tapos kami ni Coach Bob, kasi kinakalabit niya ako ito na dong, sabi niya. Sabi ko, atin na to. Nakita ko talaga na kung pinatuloy pa ng referee, ng doktor, makiyo na talaga ni Charlie. Nakita ko, nanghina na rin si Navarrete. Saka naramdaman niya na rin yung lakas ni Charlie. Ito, Coach Delfin, all the way from Cebu. From YouTube, Maharlika, Mahal Kita Podcast. Question, nakita mo ba na nagpanik si Navarrete nung nakita niya na di ka takot sa kanya? After niya sumuntok, gumanti ka kaagad. Nakita mo ba na dinaga siya after ng cut? Basically ito, Coach Delfin, yung naano ka ba na, ano yung nakita mong assessment nung napanood mo na nakita mo na si Navarrete, napansin niya hindi takot si Charlie sa kanya. So ano yung naging approach nyo ngayon doon? Kasi nga si Navarrete, ang style niya mambuli 'Di ba? Kasi malaki siya So ang style niya talaga, maninindak siya sa loob, magi-impose siya ng power shots niya. Tapos anong nangyari nung nakita mo? Sabi niya, si Navarrete medyo nag-iiba yung body language kasi hindi natatakot si Charlie sa kanya. Actually, kahit doon sa awiin, hindi naman natin nakita si Charlie na takot doon Saka ako nga, natuwa pa kasi dahil may advantage sa kami doon kasi dehydrated siya Nung nakita ko siya during sa laban, hindi pa rin ako takot doon kay Charlie kasi malaki din yung ka-sparring ni Charlie. Doon lang talaga ako na nung sa first round na tinamaan si Charlie na medyo tinamaan si Charlie. Doon ako dapat mag-ingat, sabi ko dapat mag-ingat. Tapos ni-remind ko si Charlie na pumapasok yung jab straight. Yung upper ni Navarrete na yung signature punch niya, hindi nga ka Charlie, nakatama ng mga solid Kaya wala akong masabi na natakot ako doon sa natakot ako doon sa Navarrete. Wala akong doon. Si Charlie warrior talaga to na palaban din talaga. Kung makita natin during sa laban kahit naunahan kami, nakita mo talaga na yung will to win niya na manalo. JC. Coach, anong round niyo napansin? Bago nakadali si Charlie ng matindi sa bandang kilay ni Navarrete. Anong round niyo napansin na medyo, o kung nakita niyo na yun agad, na medyo sa dating kay Navarrete, teka, pumapalag na masyado to si Suarez sa akin, medyo kailangan ko nung kumambyo, umadjust. Nakita ko ron, pag-start na second round. Nung second round, na si Charlie, gumaganti na si Charlie. First round pa naman gumaganti na si Charlie, pero yung second round, gumaganda na yung galaw ni Charlie. Nakita nyo sa first round, medyo excited si Charlie. Nakita mo, ang daming galaw, sobrang excited. Yun ang feeling ko, sobrang excited niya. Doon ko nakita na, medyo excited si Charlie sa first round, pero second round, medyo palaban na si Charlie. Third round, fourth round. Nung fifth round, doon ko talaga nakita para sa akin bilang isang head coach sa Charlie doon. Doon mismo yung magandang Charlie, yung nag-adjust na talaga siya. Ay nung pag-entered ng 6 rounds, mas lalong dominante na doon si Charlie. Saka nadadamage siya na talaga ng gusto si Navarrete. Sa 6th round ba, Coach, yung medyo nakita niyo na, teka,
yung dating kina Barrete parang may kaba. Teka, delikado na ako dito kay Suarez. 6 round yung ba napansin niya na medyo gano'n na? Oo, 6 rounds. Doon ko nakita kahit sa corner niya, yung mga, ikaw yung coach, parang yung side mo, hindi lang yung isang boxer eh. Pati yung sa side nila, tinitingnan mo kung ano yung reaction. Nakita ko talaga na medyo alangan na sila kasi nakita nila yung fighter, siguro nila na dehydrated na pag tumagal, hindi na kaya. Kung makita nyo yung game plan nila, sa unang round sila nagbuhos ng power sa solid na mga suntok eh. Yun lang yung naramdaman ko na game plan nila. Nung natapos ng laban dito pa sila, napalit pa sila ng ang game plan nila. Kasi kung makita natin, hanggang dulo palaban si Navarrete, saka madami yung suntok. No? Pero pagdating ng 6 rounds, makita mo, nanghina na talaga siya. Nanghina siya. Kaya doon mas advantage na si Charlie sa laban ng pagdating ng 6 rounds. Okay, pag naman, for Coach Delphine, tsaka to, kay Charlie na rin, ito yung pinaka-controversial part of the entire fight. Can you walk us through, like, ikaw, yung punto de vista, yung point of view mo, tsaka si Charlie, ano ba yung na-re-recall niya na nangyaring sequence? Tsaka sa tingin niya ba, kasi marami nagsasabi, baka may headbutt. Yung iba naman, ito, medyo far off na nga eh. Glove grace daw. Baka raw natamaan nung gloves, nahiwa, kaya nagkaroon ng cut. Pero sa point ni Charlie, na siya yung nag-initiate ng sequence. Kasi parang dun nga sa ibang angle, talagang alam niyang papunta si Navarrete dun, kaya binato niya yung kaliwa. So nung nagland, hindi niya siguro, ang is yung anticipation ng pag-roll ng katawan ni Navarrete. So dun nagbanggaan yung katawan, pero dun sa point ni Charlie, sa tingin ba niya, napansin niya ba na pwedeng mag-clash yung ulo nila? Or alam niya na magro-roll out si Navarrete, kaya siya, kasi nung nagkaroon ng separation, bumato uli ng isa pang suntok si Charlie eh. Pero yun nga, nag-break na yung referee. So, like, ano yung nare-recall ni Charlie dun sa sequence na yun? Si Charlie, tinanong din ako ni Charlie. Siyempre si Charlie, naramdaman niya siguro yung tama niya. Pero nung tinanong ako ni Charlie, ano yung tumama? Sabi ko, kamay. Pero sa akin, yung kamao eh. Pero di ba makita natin sa review, nagdikit yung katawan nila. Nagdikit pati yung ulo. Pero hindi nagbanggaan eh. Kasi ngayon, yan yung si Navarrete, pinipilit niya kasi yung headbutt eh. Kasi si Navarrete, pinipilit niya yung headbutt eh. So at least ngayon, meron nang lumalabas na ibang angle ng mga camera. Meron ding mga nasa ringside na nag-video din, pinopost din nila. Malinaw suntok talaga eh. So, ang ano ngayon is, hypothetical tayo ngayon, Coach Delphine. And nakita mo na ang initial game plan pala ni Emmanuel is to bully Charlie Suarez in the early rounds, which is a very logical strategy kasi hirap siya mag-cut ng weight eh. Di ba? So he missed weight. He had to cut. He was given 2 hours to cut some more. Tapos, ang strategy talaga pag ganun mga kaibigan, kailangan start strong ka. Pero dahil maganda rin yung counter-punching, maganda rin yung attacks ni Charlie, nag-stretch out siya to halfway mark. So, lumampas ng 6 rounds. So, kayo ngayon, ikaw, Coach Delphine, sa tingin mo, kung natuloy yung laban, kung sinabi nung referee, galing sa suntok, sara nyo yung cut, tapos isara nyo yung cut, tuloy tayo. Ano sa tingin mo yung chances of Charlie winning that fight? Yung chances ni Charlie doon, kung natuloy yung laban, KO talaga. Feeling ko, hindi na makaabot ng 12 rounds si Navarrete doon. Nakita ko na yung damage niya, saka nasasaktan na siya eh. Saka wala na rin siyang power. Kahit nung nasugatan siya, makita mo, bumubukan na rin bunganga niya eh. Nakita ko talaga yun. Kasi sabi ko sa assistant corner ko, sabi ko, wala na, pagod na si Navarrete. Pagod na, wala, nanghina na siya. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon na samantalahin ni Charlie na nanghihina na si Navarrete. Teka lang, meron tayong tanong from YouTube, from Maharlika Mahal Kita Podcast. After fighting both Navarrete and Lomachenko, sino mas mahirap kalabanin sa kanila? Siyempre, si Lomachenko, mabilis saka mautak yun eh. O yan, di ba? Iba talaga diretso. Fight IQ ni Loma eh, no? Oo. Impressive.
Pero ngayon, aftermath tayo, Coach Delfin. Ano ngayon yung naramdaman mo, initial reaction mo nung sinabi, ano yung initial reaction mo nung sinabi inconclusive, which is very stupid in my opinion. Inconclusive video replay, we're gonna go to a technical decision. Tapos binasa yung scorecards, tapos 'di ba? Ano yung immediate, ano yung naalala mong immediate reaction mo doon? Nag-isip ka ba, magagalit ka ba? Kakalmahin mo ba si Charlie? Anong sasabihin mo kay Charlie noong mga oras na 'yon? Actually, nung nagtanong si Charlie sa akin during sa laban, ang tanong ni Charlie, panalo ba tayo sa score? Unang ni Charlie, panalo ba tayo sa score? Ayun, sabi ko talo tayo. Mag-score ang dadaanin, talo tayo. Kasi nakita ko talo si Charlie, natalo si Charlie sa score. Talo si Charlie sa score. Amin namin yun. Pero kung pinatapos talaga yung round, ang laking chance ni Charlie na manalo doon sa laban na yun. Kung tinapos yung 12 rounds, baka yun nga, sabi ko, hindi makatapos si Navarrete ng 12. Ito, Coach Delfin, si ERL to. ERL is our friend from YouTube. Ito talaga, Charlie Suarez fan to. Ito si ERL, Charlie Suarez fan to. Laging humihingi to ng Charlie Suarez updates. Fan niya talaga kayo. So this question is for you guys. Question po, magsisettle lang po ba kayo sa no contest or magpo-protest kayo na TKO dapat ang decision? Actually, nagsulat na kami sa WBO. Nag-usap din kami ng WBO. Mahirap daw i-reverse yung laban na si Charlie maging panalo. Bilang isang coach, masakit sa akin na tanggapin na matatalo yung boxer mo. Pero sa akin, kami ni Charlie, kahit ibalik nila sa no contest, masaya na rin kami doon. At sabihin natin, lalaban ulit, ready naman kami, willing kami na labanan ulit si Navarrete. Pero antayin natin kung ano yung sabihin talaga ng komisyon, saka WBO, doon kami magbibis kung ano yung sasabihin nila na result. Yun nga, in advance, maswerte kayo, napaunlakan niyo ako na interview. Oo nga, kaya nga sobrang thank you kami, sobrang thankful kami. Sigurado rin, itong i-clip na to ng ibang channels, kukunin na nila to. Pero okay pa rin kasi kailangan malaman ng mundo kung anong nangyari dito. Kailangan malaman ng lahat na ginawa nyo lahat ng magagawa nyo para sa Pilipinas at talagang nakakatuwa rin yung support na natatanggap ni Charlie ngayon. And yun nga, hinihintay natin kung ano ang magiging decision ng Athletic Commission tsaka ng WBO. Kasi tignan mo, ito naman si CJ from YouTube, sabi niya, ang nakakapagtaka, no comment pa rin ng WBO hanggang ngayon. Nagmumukhang Actually, nag-usap kami ng WBO kasi yung room niya, halos magkadikit na kami ng room, nag-usap kami doon sa lobby. Sa floor, nang na kami lang dalawa. Sabi niya sa akin, antayin nila ang magde-decide yung boxing commission ng California. Kung anong decision nila, susunod sila. Sabi ko, sa tingin mo, ano yung chance namin doon? Sabi niya, maybe, sabi niya, no contest. Sabi ko, okay. Pero sabi ko, nakita ko yung siguro yung mga review. Sabi niya, parang may pa rin eh. Nakita ko sa mukha niya, may siya kay Navarrete. Parang doon sila eh. Siyempre, matagal na gold champion doon si Navarrete sa WBO. Saka, di ba, nakita natin, naging awarded pa si Navarrete ng Super Junior Lightweight Champion. Feeling ko, gusto nila talaga na Navarrete pa rin. Pero siyempre, kung nakikita natin na kung ano talaga yung nangyari doon sa taas ng laban, yun ang dapat yun ang ibigay na result. Sa boxing commission naman, nantay namin itong araw na to kung ano talaga yung maging result, decision nila para sa laban na yun. Then, nagsulat naman kami naging din ako ng tulong sa GAB natin din sa Pilipinas. Kailangan may support din kami galing sa GAB na nag-protest kami laban sa laban na yun para yung commission to commission, sila na rin mag-uusap. Mabalik ko na ng konti, Coach. Kasi ang napansin ko dito sa naging laban ni Charlie kay Navarrete, sabi ko parang hindi ito masyado yung kadalasang nakikita nating galaw ni Charlie. Parang sabi ko,
Parang may ibang ginagawa si Charlie dito sa laban na to. Ano yung naging proseso? Ba't niya naisip na, teka, iba yata yung kailangan gawin para dito kay Navarrete? Baka hindi tumalab yung kadalasan natin. Actually, marami kaming yung game plan namin ni Charlie. Kasi nakita natin si Navarrete, loose starter din eh. So, dadaanin namin sa unang round, mga first to fifth. Sabi ko, first to fifth yung una ko. Pag nakuha natin, mas maganda. Then, kung mag-survive pa siya doon, may sinabi ko, mag-survive si Navarrete sa first to fifth. Ida-damage namin siya hanggang 9. Sabi ko, damage. Tapos pagdating ng 9, 10 or hanggang 12, kung pwede na namin ni Makio, ikikio ni Charlie. Sabi ko, na talaga yung game plan namin ni Charlie. So, nung nakita ko na nag-iba yung style ni Navarrete first round, saka naunahan si Navarrete. Yung ano ko lang, nakita ko, yung first round, ang ano ko lang doon naunahan si Charlie. Pero nung second round, nakita ko ganun pa rin yung gustong igalaw ni Navarrete na gusto niyang ikio si Charlie. Sabi ko, iba to. Tapos, yun nga, nagre-remind ako kay Charlie. Sabi ko, pumapasok yung jab set na suntok. Sabi ko, yan ang tumadamit sa'yo. Kasi dapat nakikita mo yun. Nakikita mo kasi mahirapan kung paulit-ulit na tumatama ka Charlie. Baka hindi din makatapos si Charlie. Yun nga, balik nga nung napag-adjust na si Charlie sa fifth round, doon na, sabi ko ito. Fifth round, nag-adjust na si Charlie. Nag-iba na rin yung pakiramdam ko na medyo, okay na yung si Charlie nag-adjust na. So, nakita natin, ang bilis nung sa first 6 rounds, ang bilis diba yung unang round may agad, may banggaan agad na nangyari yung suntok na tumama. Medyo, nakatayo ako rin, pinaupo ako ng supervisor dun sa baba ng ring. Tumaya ako kasi nakita ko nasugat talaga si Navarrete. So, medyo advantage sa amin yun. Bago kasi nito laban na to, hindi ko alam kung nakita nyo ba o nabasa nyo o napanood nyo yung mga ibang mga boxing content creators, mga ibang mga analysts na medyo hindi masyado maganda ang prediction nila sa matchup na to, na sabi nila medyo malabo yung makapalag kahit konti si Charlie kay Emmanuel Navarrete. Halos binibigay na chance para kay Charlie. Pagkatapos itong laban na to, para sa'yo, bilang coach si Charlie, satisfied ka ba so far sa naging performance niya laban dito kay Emmanuel Navarrete, considering andun halos knockout na yung panalo sana ni Charlie? Yun nga, nakita, natin, di ba, makita natin doon sa boxing analyst international. Diyado talaga si Charlie. Alam nilang, wala to, hindi makapalag to, tatalonin na lang to ni Navarrete by KO o kaya paglaruan lang to ni Navarrete. Alam namin kasi siyempre, sino ba na bang na 3 times division world champion? Ganoon talaga sasabihin ng mga tao. Pero kami naman sa kampo namin, alam namin na kaya namin si Navarrete. Kaya namin yun. Saka lalo na ako saka si Charlie, magkasama kami magkakilala, matagal lang magkakilala. Saka kahit ako, hindi man ako nag-pro, pero naintindihan ko paano magalaw yung boxing sa taas ng ring. Nakikita ko sabi ko, kaya ni Charlie. Yun nga, nakita ko yung, alam naman natin na awkward fighter si Navarrete, saka bullying fighter siya. Saka mataas din endurance, masipag manuntok. Pinag-aralan na namin yun, may pang-ano na kami ni Charlie doon. May pang-counter kami din kung paano namin siya tatalunin yun nga lang, nung first round na unahan si Charlie. Saka yung game plan, hindi ko pa ganong kung ano yung game plan nila hindi ko ganong nagsising sa isip ko na, doon pala yung lang kasi siyempre dehydrated si Navarrete. Alam mo nilang pag sa taas na run, manghina na siya Siguro doon sila nagbuhos, saka siguro kung makikita nila yung mga laban ni Charlie, halos nakikio ni Charlie sa late run So nakita din siguro nila na medyo matagal mag-hit si Charlie. So binanatan nila si Charlie sa unang round. Actually, ganun din yung namin basa ko din, kami din ni Charlie, dapat person dadali din kami. Pero talaga. Yung game plan, hindi ko naman sinabi doon sa mga, pag may mga interview kami. Pero game plan talaga namin, sa unang round, bubumba din kami. Yun nga lang, naunahan si Charlie. Ginawang underdog si Charlie.
Ang daming pagkakataon. Kahit sa betting odds, yamado talaga si Navarrete. Navarrete, oo. Ngayon naman, after the fight, kwentuhan mo naman kami, Coach Delfin, anong nangyari right after the fight? So, ngayon, sa tingin mo ba, matunog, mas kilala na ng mundo ngayon kung sino si Charlie Suarez? Siguro yung pagkakataon na yun, yung laban na to, parang sinadya siguro ng pagkakataon na ganun mangyayari. Na makilala nila si Charlie kung anong meron siya, anong klaseng fighter si Charlie. Nung makita, kahit ako nakakabasa ako kasi ngayon ang bilis ng social media. Sino ba si Charlie? Parang walang kwintang boxer yan. So ngayon nakita nila na may palag si Charlie ngayon, nakilala siya. Sabi ko, siguro sinadya din na yung ganito para makilala nila si Charlie kasi kung makita natin, parang sabi na wala na to kasi may yung binabis nila yung edad ni Charlie talaga wala na to. Papakain lang to. Yun siguro yung ano nila, pero sa amin, kami ni Charlie, hindi talaga kami papayag na na matatalo si Charlie. Kahit siya mismo, sabi ko, kahit ako sabi ko doon sa bago mag-intern ng round, sabi ko, Charlie, ito na yung huling natin. Yung pang-boss ko ng sa kanya. Ito na yung panghuling laban natin. Sabi ko, pag natalo ka dito, wala na tayong pabalikan. Kaya huli na natin to, pakita na natin yung best na natin na performance. Sa totoo lang, para sa akin yung performance ni Charlie doon, halos hindi ko makita na 100% kasi ito yung pinaka-late na punta namin na, ay yung pinaka-delay kasi dati halos isang buwan dito na kami. Natatagalan kami dahil sa visa ni Sad. Binago yung visa namin dalawa. Kaya medyo, lang kami dito, 3 weeks nag-training. Nang pagdating, sinipon pa si Charlie. Hanggang sa laban, may sipon si Charlie. May kunting cup. May sipon talaga. Kahit may mga doktor akong sinama. Yung nasa corner, si nakabase doon sa New Jersey yun eh. Pero naging cutman din namin yun, yung doktor na yun dati sa dalawang laban. Sabi ko, Dok, ano ba yung magandang gawin natin ito? Sabi ko, masipon na si Charlie. Sabi niya, hindi ko, natin kasi baka allergy o hindi namin ma-identify kasi may siyempre uso ngayon ng allergy. So sabi ko kasi allergy lang daw. Hanggang laban, ganun din naman. So, pero hindi na namin inano talaga, Charlie, parang malala. Para hindi, yung isip niya, hindi din maano ba na, may iniinda akong sipon, ganyan, may, may ubo ako, ganun. Parang wala lang din na namin. Kasi sa training, kung makita ko yung, lalo na nung last training namin ng Wednesday, sobrang sharp na ng mga suntok ni Charlie. Saka ang ganda na yung pag lumalapat sa pads. Sobrang, parang alam yung, ang ganda ng suntok, ang ganda ng speed. Napakaganda, sabi ko ito. Ano talaga to? May kalalagyan din talaga si Navarrete sa Charlie. Kahit may isang akong kasama, sabi na nung, iba na yung suntok ni Charlie. Sabi parang hindi mahabang yung speed ni Charlie sa lalo na sa pag match kay Charlie, sabi ko nung last namin. Siguro si Charlie excited na rin sa laban, kaya yung ganun na rin na kabilis yung niya, yung galaw niya sa huling training namin. Well, maraming salamat sa oras, Kuya Delfin. So, please, sino po ang mga gusto nyong pasalamatan? Sino yung mga sumuporta sa inyo na gusto nyong bigyan ng recognition? Please, sabihin nyo na ngayon lahat para mabigyan natin sila ng recognition for everything that they've done for this World Championship stint ng Team Charlie Suarez. Una, salamat ako sa ating Panginoon na binigyan si Charlie ng World Champion. Sana natapos yung laban na walang manang injury na nakuha si Charlie. Then, kay former Governor Chubby Chingson, siya talaga nakipag-usap. Siya yung kinakulit ko actually. Siya yung kinukulit ko na kukunin yung laban. Nagawa namin to dahil siguro sa pangungulit ko sa kanya, kay Gob. Nakuha niya talaga. Actually, kahit ako alam ko na hindi mandatory si Charlie kasi nagsulat din naman ako sa WBO during convention. Tapos yung nai-represent tayo na nagpunta doon sa GAB. Hindi talaga priority si Charlie. Then, nag-usap din kami ng matchmaker ng Top Rank. Hindi nila priority si Charlie. But dahil kinukulit ko si Gob direct kay Bob Arum, direct doon sa kay Bob sa kay Morite, siguro nagawa ng paraan na maging Charlie Suarez. Tapos si
Si Navarrete naman, pumayag din siya na maging kalaban si Navarrete, si Charlie. Then, nagpapasalamat din ako sa Philippine Army na patuloy na pagsusuporta sa kay Charlie na lumaban. Lumaban si Charlie sa boxing. Then, sa mga tao sumusuporta din sa amin dyan sa Pilipinas. Sa aking kapitbahay na may-ari ng Enduro Factory nung nag-umpisa pa lang kami, andyan na sila. Yung garage gym namin na natitraining doon si Kuya Franco. Naperam sa amin doon. Doon talaga kami natitraining din ni Charlie dyan at saka sa ibang gym. Salamat din ako kay Sir Joseph Oy. Nagbigay ng training sa amin doon. Then sa sponsor namin na ngayon sa PAL na sana ma-upgrade yung namin yung pabalik. Then, Philippine Airlines, baby! Napasalamat din ako sa buong team pala namin na kasama ko during sa laban. Coach Bob, Robert Tolnais, Jeep Pagaduan, yung strength conditioning sa Katman namin na si Doc Bert Cinco. Then sa tao na kasama ko dito si Marlon Ramiro, mas sure natin yan. Si Joel Batso, sparring partner ni Charlie na dinala ko dito sa US. Then sa mga tao na tumulong sa amin, lalo na sa fraternity ko sa Mission, yung support, sila talaga yung napadami ng tao sa laban ni Charlie. Sa Nevada, sa California, saka sa Las Vegas na pumunta dito. Sa mga pamilya namin na tumulong, nag-pray kay Charlie na sa laban. Kay Ma'am Coco Lourdes na nagbibigay ng support din sa amin, lalo na sa pangailangan ni Charlie sa gloves, hand wraps, sa gym na natuluyan din namin pag nag-sparring kami sa Ilorde family. Sa mga sponsor namin doon sa, hindi ko maano. Saka yan, sila LGR. The Athletic, then yung PH Corner Boxing. PH Boxing Corner, baby. Yes. Pumunta pa yan, doon tsaka sa talaga, laban. sipag. siya ng post ng update. Diba? So, tayo ngayon? Kuya Delphine, next steps. Kung magawing no contest, game ba kayo? Rematch? Yun nga, ito sabihin ko sa inyo, may rematch talaga. Kasi doon pa lang sa taas ng ring, sinabi na sa amin. May rematch din, may kasunod. Hindi ko pa lang alam kung kailan. Siguro mag-update sila kung matapos itong week na, basta itong Monday, so nalaman namin yung yung result ng California. So, pero yun nga, sabihin ko may rematch na mangyayari. Okay. Yan ang magandang balita. Yan ang napakagandang balita. Coach Delphine Bohols, maraming sa oras, maraming sa ginawa nyo po para sa Philippine boxing. Kasi literal, tulad nga nung sinabi ni Diego Bandino, nabuhay yung Philippines versus Mexico rivalry in just one night. Dahil sa isang gabi, nabuhay uli yung rivalry. Tapos, para sa akin, ang pinakamagandang resulta nito, nakilala ng mundo kung sino si Charlie Suarez. Diba? Ngayon, ginugoogle ngayon si Charlie Suarez, YouTube siya, diba? Uusapan na siya. Diba? So, and dami na picture kay Charlie sa airport. Diba? Pupunta kami ng airport. Charlie, mga ibang Suarez, you're one. Di ba? Yan ang napakaganda. Yan ang napakaganda. At syempre, kasama sa tagumpay nun, lahat ng taong working behind the scenes at si Coach Delphine Bohols. Coach Delphine, we're gonna let you go. Busy kayo, makapag-recover, makabawi ng boses. At maraming salamat uli sa oras. Ay, mabuhay kayo. Kita-kits tayo. Kita-kits tayo pag-uwi nyo. Ha? Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Coach. Maraming salamat.